Hindi lang ikaw dito eh. Kapag tinalaga mo ang sarili mo, hindi lang sarili mo ang after ng Lord, pati yung mga kasama mo. Yung friends mo, yung kapitbahay mo, yung magulang mo, yung mga kasama mo, yun ang ebidensya na ikaw nga ay talagang umuunlad, progreso sa spiritual. Sabi nga nila, sabihin mo kung sino mga kaibigan mo, kaibigan mo sa akin, sabihin ko kung sino ka. Kung spiritual ka o carnal ka. Diba? Sabihin mo yung kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. Kung spiritual ka o carnal ka. Umang sinsimpitan ka mga Biblia. Umang kung kunwari kalaban. Hello? Do these things overcome complacency? We can overcome complacency if we know how to accept discouragement. Pag sinabi nila siniraan ka, you have to accept it. Ganun ba ako? Tatawarin ako ng Diyos. Bago kong sabihin na, ay, sila rin eh, ganito eh. No. Buti nga nakikita yung pagkakamali natin. Sino ba makakita ng pagkakamali ng isa? Makikita mo ba pagkakamali mo? Masasabi mo bang pagkakamali mo? Nasabi mo, ako yung taong ganito. Who can tell? Yung kasamaan niya, yung kamalian niya. Hindi natin masasabi yun. Ang makakapagsabi nun, yung ibang tao. But thank God, dahil yung ibang tao, sila ang ginagamit ng Diyos para tayo umunlad. Umunlad sa spiritual. So, in overcoming complacency, we must accept discouragement. Pag sinabi nila, ay si Brother Donato, may tanong niya, anatan namin lumuman, ay salamat, unyang manaya, kailangan bago ko yan. Kailangan, itatalaga ko ang aking sarili para hindi na ako dating ganito, dahil binago na ako ni Kristo. Ganun ang dapat mangyari sa atin upang, bakit accept final discouragement? So that you will never lose infinite hope. Para hindi mo mawawala ang tunay na pag-asa ng buhay. Para hindi ka mawawala sa nagbibigay ng pag-asa ng buhay. Kasi naman mo may discouragement, ay talagang yun, kung discourage niya madulog, na-discourage mo, batik ka lang. Mawawala ka na, di ba? Pero, sabi niya, we have to overcome complacency. We have hope in the future. Marunong din po tayong tumanggap ng mga pagkakamali at mga discouragement natin. Because we are not perfect. Ang Diyos ang nagpe-perfect sa atin. Ang Diyos ang nagmamature po sa atin. Nagmamature po niya tayo. Okay, and number 7, last. Nung paano ito'y maging progreso spiritual, yung panagbilay kayo, na-discover mo lang yung calling mo, nagtamnan, evaluate mo lang, na-visualize mo lang, and then-excel ka, and kinalimutan mo na yung past, and overcome, ang tamang mag-overcome, kung sana may bagay, discouragement, nagbilay mo, you can plan ahead. Matuto at marunong ka ng magplano ng lahat ng bagay para sa Panginoon. At dyan mo na may tatalaga ang tunay na buhay mo na sabi mo, iniligtas ako ng Lord, maglilingkod ako sa Kanya. In planning ahead, sabi ko nga kahapon, the principle of carpentry, ang prinsipyo ng mga karpentero, para hindi po sila nagkakamali sa kanilang ginagawang bahay at talagang tsak na tsak ang kanilang pagsukat, hindi po palpalaran ng mga karpentero, tunay na karpentero. Dahil may prinsipyo po ang mga karpentero. Ang ginagawa po nilang prinsipyo in planning ahead para maganda ang pagpaplano at mapupulfill nila at natapos nila magandang kinalalabasan. Ganito po ang prinsipyo ng karpentero. Sabi niya, measure it twice and sow once. Ulitin ko, paano po ang pag-measure ng prinsipyo ng tunay na karpentero? Kapag nasukat itan, anong palpalaran? Yan mo sinukat to, hindi, lang, dumalakan. Mani sa labas, puto! Sige, gagawin mo na. Lagarin. Anipisan to sinukat pala nga rito palpak na karpentero. Kasi tunay na karpentero na pag sumusukat, inuulit niya. Mini-measure niya 2 beses. Pag una, atuloy nakatan. Sigurado ito talaga, sukat na, sukat. Kaya prinsipyo ng mga karpentero na tunay na talagang maingat at itinatalaga nila kanilang sarili sa magandang kinalabasan ng kanilang gagawin, they measure it twice and so bago nila lagarihin. Hello? Tayo po. Sabi nga nila nunutan mo rin maming piga-piga si babaga bago ka
mansalita. Tanong minsan mansalita tayo, alagari tila ay pawil. Ganun po ang planning ahead. At pagpa-plan ahead po natin is, sabi nga nila, 80% i-devote mo, may pagpaplano, pag-aral mo, pag-feasibility study, i-devote mo oras mo at pagpaplano 80%. Wala percentage to man. Nung ang plano kayo sa mga bagay, kanto, aralan mo, isipin mo, feasibility study to, 80%, ito po yung naman na percentage to. Paano na i-execute mo lang? Kasi sa execution naman is 20%. Maganda po ang kinakalabasan, 100%. Kaya planning, mas marami pong oras o porsyento ang pag-aaral ng pagpaplano. Dahil 20% lang ang pag-execute ng plano. Para magiging 100% na tamang-tama po ang pagpaplano, lahat para masenso ang ating spiritual, uunlad po tayo sa Panginoon. Hindi po yung basta pumunta po tayo sa church, uuwi, walang maganda ng spirito mo pag nasa church ka, pag-uwi natin, wala rin nangyari. Hindi po yun. Devote, italaga mo ang iyong buhay dahil niligtas ka ng Diyos. At kaya niligtas ka ng Diyos, meron siyang plano sa buhay mo in the future. In the future. Kaya isipin mo, hindi dito ang ating buhay. Magpakailanman. Mayroong hinahandang Panginoon. Kaya if you reach that place na pinangako ng Diyos, kailangan siya umunlad ang iyong spiritual. Kung progress mo, you have to, ulitin ko po, kailangan na i-discover mo ang iyong calling. Hindi naman lahat, tinawag na maging pastor, tinawag na maging whatever calling, whatever na ginagawin mo sa Panginoon, mga magulang, manalangin, that is a calling. Mag-help, mag-give, whatever, na for the ministry, that is a calling. Progress ka, pupunasin sa mga spiritual, no walay ginagawa mo, Diyos siya katawan. But remember, sabi nga niya sa 1 Corinthians 15:58, remember that all na ginagawa natin, walay kabuluhan to. But labor in the Lord shall not be in vain. Hindi labor in the world. Kahit anong gawin mo, pagtatrabaho, para masenso ka, nothing. But ang labor in the Lord, kahit na simpleng bagay lang po, basta nagaling sa puso, gusto mong munlad sa spiritual na buhay mo, nakakagaan ng ligtaan mo, kahit hindi na po sabihin mo na pumunta ang isang mahal mo sa buhay, ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo, kakilala mo, kahit hindi mo sabihin sa kanila pag nakikita sa buhay natin. Sabi nga ng Biblia, pag itinalaga mo ang iyong sarili, pati mga nakakarinig, pati mga nakikita, maliligtas sila. Maliligtas sila. So today, my brothers and sisters, ano po ang evaluated po natin at tingnan po natin. Kailangan na i-develop natin ating sarili ngayon, not tomorrow. Because sabi nga nila, tomorrow will tell us of what is today. Hello? Ang makapagsasabi ng buhay natin bukas kung ano tayo ngayon. Kung worshiper ka ngayon, kung Kristiyano ka ngayon, yan makapagsasabi sa atin kung dinidevelop natin ngayon ang tunay na pag-unlad sa Espiritu ng Panginoon. Do you want to progress spiritually? Gusto po natin umunlad? Just like yung mga masipag na mga may hanap buhay, di ba? Masipag sila para umunlad sa buhay. Ganun din. Gusto mo umunlad sa spiritual? Discoverin po natin ang mga bagay para sa Panginoon. At tignan po natin ating sarili. Evaluatin po natin. I-visualize natin. Excel. Kailangan na magpakintang gilas po tayo na tayo po ay lingkod ng Diyos. Tayo ay ginagawa sa Diyos. Hindi lang tayo sitting ministry. Magaling lang tayo pag-araw ng lingkod mo po. Pero pag-araw ng mga ibang araw, wala tayong ginagawa sa Panginoon. Kaya nga na, we have to excel. Excel at today our calling. Kaya sabi niya, para hindi po masasayang ang mga araw. So this is our ministry. This is our calling sa Panginoon. At magkakaroon po tayo ng mga schedules. Bababago po kayo. Makikita niyo po doon. May mga schedules po dyan. May mga pangalan. May mga schedules po tayo mababago dahil